Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Isa na naman pong pagkakataon na tayo pinagkalooban ng Diyos na mag-exhort sa ating prayer exhortation. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna'y manalangin. Makapangyarihang Diyos na aming sinasamba, Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin ngayong gabing ito dahil Lord, pagkakalooban nyo naman po kami ng mga bagong revelasyon, O Lord God, upang magamit namin na kami po'y magpatuloy, Lord God, sa pananalangin. Lord, pagtibayan nyo po kami, Lord God, Father, na maitaas at maparangalan ang inyong banal na pangalan sa gabing ito. Lord, Lord God, open our hearts and our minds, Lord, na matanggap po namin ng buong buo ang inyong mga salita, Lord God, at ang inyong pagpapala ngayong gabing ito. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan na si Jesus. Amen. Kamusta po, mga kapatid, ang year 2025 po ninyo? Tayo po'y nakalahati na ngayon sa month of January. Kamusta po ang ating mga panalangin? Kaya po this night po, ang aking topic po this year 2025, tayo po'y mas lalo pang maging masipag sa pananalangin. Sipagan po nating manalangin. Bakit kailangan nating sipagan manalangin, mga kapatid? Unang-una po, God hears your prayer. Naririnig ng Diyos ang inyong mga panalangin sa Kanya. Sabi nga sa John 5:15, at dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Mga kapatid, pinapakinggan tayo ng Panginoon. Hindi lang po tayo pinapakinggan, ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Kaya idulog po natin sa panalangin lahat ng mga hinihiling natin. Let our prayers be known to God. Patuloy tayong manalangin. Sipagan nating manalangin sa Kanya. Anuman ang mga suliranin ninyo sa buhay, anuman ang mga pagsubok at mga hamon na inyong nararanasan ngayon, kailangan nating lalo pang sipagang manalangin at lalong idulog natin sa Diyos ang ating mga panalangin because unang-una, God hears your prayer. Hindi pa binibigkas, hindi mo pa sinasabi sa Kanya, alam niya na kung ano ang nasa puso mo at anong tumatakbo sa isipan mo. Idulog mo sa Diyos lahat, mga kapatid, ang nais natin at tayo'y pakikinggan ng Diyos. At hindi lang pakikinggan, God will answer us. Amen? O sabi nga sa Luke 11:9, kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Kaya't sinasabi ng ating Panginoon, humingi kayo at kayo'y bibigyan ng ating buhay na Diyos. Number 2, God will give you an answer. Mga kapatid, let's claim tonight that anuman ang mga panalangin na gusto mong matanggap ngayon, matagal mo nang pinapanalangin na hindi pa natanggap, this is a declaration that God will give you an answer. Mga kapatid, kaya tayo na sipagan natin sa pananalangin. Humingi tayo at tayo bibigyan ng ating buhay na Diyos. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Pangatlo, sabi nga sa Ephesians 1:3, purihin ang Diyos at Ama na ating Panginoon, Hesus Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So number 3 po, mga kapatid, God wants to bless you. Lagi po ninyong isipin, mga kapatid, na tayo po'y nakipag-isa na kay Hesus Kristo. So lahat po ng ating mga panalangin ay ipinagkakaloob niya sa atin at pagpapalang espiritual ay nasa sa atin, mga kapatid. Kaya mga patuloy lang tayong manalangin, masigasig manalangin sa Kanya dahil ipagkakaloob ng Diyos at ang gusto din ng Panginoon na tayo'y i-bless, mga kapatid. Yan ang gusto ng Panginoon, na tayo'y maging ng pagpapala. That's why God will bless us, so that in order we can be a channel of blessings to everyone. So, patuloy tayong masigasig sa pananalangin. Sipagan pa natin this year 2025 manalangin sa Kanya. Amen? Sabi din sa Proverbs 15:8, kasuklam-suklam kay Yahweh
ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Amen. So number 4 mga kapatid, your prayers make Him happy. So ibig sabihin yung mga panalangin natin will make Him happy. So tayo po'y magsipag sa pananalangin mga kapatid, kasi natutuwa ang ating Diyos na lumalapit tayo sa Kanya. Natutuwa ang ating Diyos kapag binubuksan natin ang bibig at kinakausap natin siya. Natutuwa ang Diyos na patuloy tayong lumalapit sa Kanya. Sa kagitna naman ng ating mga suliranin sa buhay, patuloy tayong manalangin at huwag tayong mawala ng pag-asa. Amen po ba? And for last po mga kapatid, God wants to surrender your worries to Him. God wants to surrender your worries. Ano man po ang mga iniinda nating mga pagsubok, ano man po ang mga problema na ating kinakaharap, ano man po ang mga suliranin natin sa buhay, God wants you to surrender everything to God. Sabi sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang gusto ng Panginoon ay pagpalain tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay patuloy tayong lumapit sa Kanya dahil nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob this 2025. Patuloy tayong maging masigasig sa pananalangin. This year 2025, mas lalo pa nating sipagan sa pananalangin. Huwag tayong huminto, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ay kasakasama natin. Una mga kapatid, because God hears your prayer. Nadidinig ng Diyos ang inyong mga panalangin. Not only naririnig ng Diyos ang inyong panalangin, number 2, God will give you an answer. Kayo'y sasagutin ng Diyos. Lahat ng panalangin ninyo ay ibibigay niya sa bawat hinihiling natin sa Kanya. Number 3, God wants to bless you. Ang Diyos gusto kang i-bless, kapatid. Gusto ng Diyos na maranasan mo ang biyaya na galing at nagmumula lamang sa Kanya. Number 4, your prayers make Him happy. Ibig sabihin mga kapatid, lalo tayong lumalapit sa Kanya, lalong natutuwa ang Diyos na ating sinasamba. Kaya patuloy tayong lumapit sa Kanya. And last po, God wants to surrender your worries to Him. Gusto ng Diyos na ilapit at idulog natin sa Kanya lahat ng ating mga panalangin. Dahil ang gusto ng Panginoon, mabuti sa atin. Kasi yun ang ating Diyos na nagmamalasakit sa atin. Patuloy natin siyang kausapin, patuloy tayong dumulog sa panalangin sa Kanya. Huwag tayong manawa kahit nangihina tayo, kahit napapagod tayo, kahit nawawalan tayo ng pag-asa, even we are discouraged, even if we are down sa mga pagsubok o sa mga sitwasyon na ating kinakaharap, patuloy tayong manalangin. Dapat maging masigasig tayo sa pananalangin. Sipag-sipagan natin sa panalangin. Huwag tayong patulog-tulog. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong panghinaan ng loob dahil ang Diyos na ating sinasamba at pinupuri ay hindi po natutulog, kapatid. Hindi po tayo pinapabayaan niya. Patuloy niya tayong pinagpapala sa anumang aspeto ng ating buhay. Patuloy tayong manalangin. And God bless you all, and naway itong short exhortation na ito ay lalo pa nating sipagan sa pananalangin this year 2025. God bless you all and have a great night mga kapatid.